kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Right, mga kalyabe, so magkakabit na tayo ng ating head bolt. So make sure niyo mga kalyabe, kasi alin ito, make sure niyo na tamang alin tools ang gamitin niyo, ha. Kasi pag ito, nagkamali kasi ng alin rings na gamit, may tendency po siya na mabilog espada. Right, so tatlong higpit tayo nito, tatlong higpit. Right, so magsimula tayo sa 50. Oy. Din siya. Right. Yan. Pag lumalagitik na yan mga kalyabe, ibig sabihin, na-reach na po natin yung torque nya. On. Huwag lang din natin bigla-biglain yung paghila ng torque wrench, kasi may tendency na maputulan po kayo ng head bolt. Next. Alright. Pangalawa. Yan. Narinig nyo mga kalyabe, may lumalagitik. Yan na po yung pinaka-torque. Yan.
mga kalyabe, kung napapansin nyo, sa gitna tayo nagsisimula. Kasi, yan po ay para pantay po at hindi po mabibingkong yung ating cylinder head. So, final torque natin. Final torque. Yan. Okay. Yes. Guys, mga kalyabe. Yan na siya, buo na. So next natin na ikakabit is ito. Ayan mga kalyabe, ito. Itong ikakabit natin kasi dito nakapatong po yung ating camshaft. So dito wala rin yan siyang gasket. Gagamit din ulit tayo ng sealant or Betagray. Betagray ang kadalasan na ginagamit ko talaga dito mga kalyabe kasi proven na mas maganda ang kapit ni Betagray kaysa sa ibang gamit. Right. Mama. Upit lang yun.
Right, so kakabit natin. Shop. Aming cam shop. Hindi ka naman kayo dito maliligaw mga kalyabe. Ay, langis. Langis. Ito. Ito. Ayan. Right mga kalyabe. So wag po natin kaligtaan ni kabit itong cup na to. Yan, dito po yan sa ating balbula. Teka, lungnos muna tayo, lungnos. Yan, kasi pag hindi nyo yan nilagay mga kalyabe, mag-iingay po yan. Iingay po yan. So bawat isa niyan meron talaga yan. Ayan. Huwag nyo kaligtaan to. Pag nakaligtaan nyo to, naku po, malaking tralala ito. Huwag natin maliitin ito mga kalyabe, dahil napakalaking bagay ito sa ating makina. Yan. So dahil 16 valve po yung ating makina, waray ko, dalawa na nalaglag ko. Buti na lang wala ko sa dagat.
16 valve ang ating makina, 16 pieces din po yan. So nalaglag dahil nalaglag dito, tanggalin ko. Yan. Tapos ito. Yan. So 16 pieces po yan. Yan. Kompleto po yan. Kompleto po yan mga kalyabe. Tapos dito, huwag nyo kaligtaan, pindutin nyo to. Kung matigas, ibig sabihin may-aring barado. Ayan po. Ito nilinis na kasi ito ng machine shop. Ayan. Kaya malambot. Tingnan nyo, baka may bara, mahirapan po kayo. Ayan. So, tapos saka natin ipatong itong baka ilagay nyo na yung inyong camshaft. Hindi nyo pa nailagay itong kanyang mga rocker arm, roller arm. Ayan, may roller kasi yan. Ayan. Hindi rin kayo magkakabaliktad dito mga kalyabe. On siya. So 16 pieces din po ito. Yun. Right. So yan mga kalyabe, nakabit na natin yan. Tapos wag natin kaligtaan na maglagay ng langis dito bago natin ilagay yung ating mga camshaft. Alright mga kalyabe, so ito po yung ating oil sending sensor. So kapag sira ito, iilaw po yung ating dashboard, yung ating oil sending unit, ang oil tawag nito, indicator light sa ating dashboard, or kung wala na rin, sira na rin po yung ating oil pump. So iilaw po yun. Ayan, so mamaya higpitan ko to, baka higpitan pa ng iba. Ayan, so ito po naman yung kanyang knocking sensor. Ayan. So maya konti, ikakabit na natin to dito. Tapos ituturo din natin sa inyo yung proper timing nitong Toyota 1NR engine. So right mga kalyabe, update ko lang kayo mamaya. Right mga kalyabe, so naglagay lang ako sa spray ng langis para lalangisan natin to lahat. Off ba? Off pala. Okay. Screen. Ayan, langisan po natin yan. Huwag po tayong manghinayang sa langis dahil napaka-importante po yan. Right, so P2 or yung ating exhaust, yan, sa exhaust po yan. P1
Yan, ito sa ating intake. Tapos dito mga kalyabe, hindi po kayo maliligaw dito. Dito, hindi kayo maliligaw nito kasi may numbering po ito. 4 1, 2, 3, 4. Yan. Five, baliktad to. Yan. Lagi dito, baliktad to. Yan, ganyan yan. Yan. Kita mo, hindi mo mapapasok kasi ibang tornilyo niyan. Sa kabila niyan, G's. Teka, bago mo ipatong yan, bago mo ipatong to, tanggalin mo muna to kasi lalangisan natin. Wag pang hinayangan ang langis kasi yan ang napaka-importante mga kalyabe. Kung ayaw nyo sumablay ang gawa ninyo dito, is lagyan nyo po lagi ng langis. Yan. Langis po ito ha, langis. Engine oil mismo ang gamitin ninyo, huwag kayong gumamit ng ibang langis. Baka mamaya sa sobrang tipid ninyo, gumamit kayo ng mantika, patay tayo dyan. Alright. So number 5. Ayan mga kalyabe, hindi kayo maliligaw dito. Alam niyo kung bakit? May numbering siya. Bukod doon sa numbering niya is yung butas ng tornilyuhan. Yan. 5 4 3. Yan. 2. Yan ang pinakahuli. Mamaya na yan kasi may tatanggalin pa ako bago natin ikakabit yan. Tapos mga tornilyo. Ay, nandito pala. Ayan, ito yung kanyang mga tornilyo. Lahat ng 12 na to. Ayan, lahat ng 12 ay nandito. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Teka lang, mamaya tayo, mamaya. Maka 10, 11 12. Yan. Tapos G's. Yung G's niyan ito. Yan. 1 2 3 4. Ayan. Right. Hawak ito. Right. So, higpit muna tayo. Lobat ng ating battery ng aking impact.
Right. So, sunod is sana yung isang to. Ayan, ito. Lalagyan din natin ito ng langis. Yan. Isa, dalawa, tatlo, yan. Right. So, magigpit lang ako mga kalyabe ha. Yan. Right. Whew. Jeez. Right, kunin mo jeez na bala. Ratchet, maliit mo lang kunin. Right. Right mga kalyabe. So ilalagay natin tong kanyang kabitan ng timing chain. Ayan. So ganyan po yan mga kalyabe. Tapos kakabit natin yung kanyang guide dito. Timing chain guide. Yan. So dalawa lang po yan, dalawang tornilyong G's. So dito yung tornilyo niya na G's. Dalawa lang po yan mga kalyabe. Tapos itong ating yan ang magtutulak mamaya mga kalyabe. Papakita ko din sa inyo kung paano siya itutulak nito. Tapos dito mga kalyabe, kung napapansin niyo may mga naiiba ang kulay. Yan po yung kanyang timing marks. Ayan, dalawa po yan dyan para sa camshaft at isa po dito sa ating crankshaft. So dito yan sa pinakailalim mayroon po yung timing marks dito. Papakita ko lang sa inyo ang kanyang timing marks. Wait lang, hanapin ko lang yung malabo ng paningin ko.
So napansin nyo tong tuldok na to, yan po yung kanyang timing marks, dito po yan. Yan. So sipatin ninyo maigi mga kalyabe ha. Yan. Right. Ayan. So kung napansin nyo, malayo pa ito. Mag-a-adjust pa tayo dito. 19. Ay, 14. Kasi once na sumala kayo dyan mga kalyabe, is sala din po yung andar ng inyong sasakyan. On. So nakatapat na yung isa. Tumalon dito sa baba. Yun. Yun sa mga kalyabe. Tapos dito konting pihit. Yun. So ganun lang ang pagkabit niyan mga kalyabe. Yan. Tapos yan, pasok nyo dito. Tapos itong kanyang tensioner, hindi nyo yan matutulak kapag hindi nyo muna ipitin to. Ayan. Yan. Oy. Carlos Oy. Ayan. Tapos kuha lang kayo ng alambre mga kalyabe. Tutukan nyo lang yan. Yan. Ganyan lang po. So masyadong kulang pa yung diin natin nito. Didiin ko lang ng maigi. Baka madiin pa ng iba. Teka lang, diin ko lang. Kunin mga vice grip natin malaki. Ating tensioner. Tapos pag nakabit natin itong mga kalyabe, huwag kalimutan i-double check. Kung nasa timing nga pa or hindi. So kagaya nito mga kalyabe, tumalon to ng isang ipin. Ayan. So kapag ito ay pinabayaan ko mga kalyabe, ayan, so munti ka na, hindi ko napansin, na delay siya ng isang ipin. So maapektuhan po yung andar ng ating makina. Yan, pinapakita ko yan sa inyo mga kalyabe para at least magkaroon po kayo ng ideya kung paano yung pagta-timing nito. At kung sakasakali mang gusto ninyong i-DIY yung inyong mga Toyota Vios, is madali ninyong magawa. Ayan. So katulad nito, di ba mga kalyabe, angat ko lang yung konti.
Titipid ko lang to ng isang ipin. Yan. Tapos ito, babalik ko lang siya ng bahagya para pumasok. Yun. So, make sure na pumasok talaga ng maigi yung inyong chain. Ayan. So, ito mga kalyabe. So, papakita ko lang sa inyo. Ewan ko lang kung makita nyo itong timing marks na to. Itong maliit na to. Itong kanto na to. Yan. Yan po. Yan o. Tapat na tapat po yan. Tapos dito. At dito. Yan. So, yan sa mga kalyabe. Ganyan po. Tapos, babalik na natin to. Yan. Pinapakita ko yan sa inyo mga kalyabe. So, hindi natin pwedeng ipagdamot yan. Maliit na bagay lang po yan. Yan. Tapos kabit natin to ating tensioner. Sa tensioner naman natin mga kalyabe, nilagyan ko yung napato kamay lang, papakita ko sa inyo bago ko puputin. Yan. So bakit may kinukontrahan ko ito para hindi siya matigas mga kalyabe. Ito, dito. Kasi matigas yan kapag hindi natin kukontrahan. Yan, higpitan, G's. Tapos ito, higpitan nyo rin. Huwag kaligtaan. Yan. So, ganyan siya mga kalyabe. Tapos, ito mga kalyabe, itong portion na to, ito po yung tinatamaan ng ating crankshaft sensor. Yung crankshaft sensor po natin, dito po yung tumatama. Dito, sa gear na to. Ayan. Tapos ito, yan. Yan yung sinasabi ko na yan yung sinasabi ko na nakalak mga kalyabe. Yan, yan. So, nilak ko yan kanina para hindi siya pipitik. So, sunod natin ilagay, kabit natin dito yung ating timing cover. Pero bago natin ikabit ang ating timing cover, huwag kaligtaan na palitan tong o-ring na to. Dahil mayroon po yan kasama doon sa ating overhauling gasket, yung o-ring na to. Napaka-importante po yan mga kalyabe. Pag sumingaw po yan, tralala po yung bomba ng ating langis. Rights. Ipapasok na natin ito para ipasok pa ng 12. Teka. Force 14 12 na iiksi. Ito yan mga dumaiksi.
3. 4. Ito pa isa. Mix it. Ito na. Mahaba. Mahaba yun. Tapos, dosa. Sa dalawa. Water pump. Okay, tagray. Huwag kaligtaan. Ay, patay mo. Alright mga kalyabe, so ayan, buo na yung makina natin. So ayan, ready to install na rin yan. So mamaya i-install natin yan. So bibiyahe pa tayo ng Paranaque. Hatin muna natin yung mga parts natin doon para dire-diretso yung ating gawa. Right. Sa dagat ng buhay, aking sinisid ang lalim ng pangarap, aking tinitipid. Makinis ng pobre, mekanikong mangangisda. Sa bawat pag-ikot ng mundo, kumakayod pa rin ako sinta. Sa makina'y alipin, sa isda'y umaasa. Sa ilalim ng araw, pawis ko'y tumutulo na. Ngunit di susuko, sa hirap ay lalaban. Para sa pamilya, gagawin ang lahat, aking pangako yan. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa gitna ng karagatan, aking sinasagwan ang pangarap na bituin, aking inaasam-asam. Sa bawat paghampas ng alon, aking tinitiis ang hirap ng buhay, aking nilalabanan. Walang humpay na pagsisikap. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda.
Isang araw ang aking mga pangarap ay may sasakatuparan. Ng hirap na dinanas ay magiging alaala na lamang sa bawat pagsikat ng araw. May bagong pag-asa, makinistang pobre, mekanikong mangisda. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa bawat paglubog ng araw, aking isipin ang mga taong nagmamahal sa akin. Sila ang inspirasyon sa aking pagsisikap. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Yeah, yeah, ha-ha, yeah, yeah, woganisang sa ilalim ng araw, pawis at grasa, kamay na marumi, puso'y dakila. Makinistang pobre, laging handa tumulong sa iba. Kahit gipit siya, motorsiklo'y umuubo, sasakyan ay naghihingalo. Siya ang takbuhan, ang sandigan ng tao, gamit ay luma. Ngunit ang galing ay totoo, sa bawat pihit, problema'y nabubura mo. Makinistang pobre, may pusong ginto. Sa kalyo mong kamay, nakikita ko ang tibay ng loob, ang sipag at husay. Kahit mahirap, ika'y tunay na bayani. Yeah, hindi nagrereklamo kahit maliit ang kita. Ngiti sa labi habang nagtatrabaho para sa pamilya. Para sa kinabukasan siya'y inspirasyon sa bawat hirap ng buhay. Makinistang pobre, may pusong ginto. Sa kalyo mong kamay, nakikita ko ang tibay ng loob, ang sipag at husay. Kahit mahirap, ika'y tunay na bayani. Sa bawat kalansing ng tools, may kwentong buhay ng pagsisikap, ng pag-asa at tagumpay. Makinistang pobre, saludo kami sa'yo.